Siksikan sa Mandaluyong Prosecutor's Office nitong Huwebes. Lahat nakaabang sa pagdating ng isang malaking pangalan na matagal-tagal na ring hindi nagsasalita sa publiko. Maya-maya lang, lumabas na siya mula sa sasakyan. Ang business tycoon na si Charlie Atong Ang. Binansagang gambling lord at nagpapatakbo noon ng mga isabong. Sa araw na ito, nagsampa siya ng reklamo sa whistleblower na si alias Totoy na sa linggong ito, tahasang pinangalanan si Ang at ang iba pa bilang mastermind di umano sa pagdukot at sinasabing pagpatay sa tinaguriang Lost Sabongeros. Mr. Charlie Atong Ang, sila ang mastermind sa nawawalang mga sabungero. Tigilan nyo na yung kalokohan nyo. Kaya tandaan nyo to. Pag hindi kayo tumigil, ako nakatingin ako sa inyo. Yan. Tingnan nyo maigi kung ano mangyayari sa inyo. Kasama ni ang kanyang mga abogado, sina Attorney Lorna Kapunan at Attorney Carol Cruz na Executive Director ng Pitmaster Foundation, sangay ng negosyo ni Atong Ang na nakatuon sa Corporate Social Responsibility. Tahasang itinanggi ni ang naunang aligasyon ni alias Totoy. Lahat ng ina-accuse na rito, mga matitino tao, walang kriminal dito. Wala kami kinalaman lahat dyan. Masyado na kami bugbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami lumaban eh. Hindi ako pareho ng Channel 7 na hindi binabalanse lahat. Ang gusto ko lang, balansehin nyo muna bago kayo maglaba. Ako, pakinggan nyo lang side ko, gumawa pa sila ng pelikula. Ako na naman ang kontrabida. Ayoko nga mag-artista eh. Simula bata ako. Lagi ako kontrabida eh. Puro side lang yan, naririnig nyo. Ngayon, gusto ko lang at least maging transparent lang na andito na ako. Gusto ko lumabas lahat ng katotohanan. Tignan nyo na lang. Isang tao na nagsasalita against sa aming mga disenteng tao. Paglilinaw lang po, nung ginawa ng GMA ang Lost Sabongeros, ilang beses pinilit kunin ang panig ni Ang pero hindi siya tumugon. I-involve nila ako, gaming lang ako. Saka sinasabi nga, lover boy daw ako. Doon, mag-isip ka doon. Hindi ka na magsinungaling. Tinuring kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan kakasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Kailangan ko ng proteksyon na ng sarili ko na yan. Saka ang grupo namin, kawawa na kami masyado. Ang tinutukoy ni Ang na si Don ay si Julie Dondon Patidongan, ang kanyang right-hand man o kanang kamay na nagpatakbo ng ilan sa kanyang mga negosyo sa mahabang panahon. Posibleng magkaroon ng breakthrough sa kaso ng mga missing sabongero na 4 na taonang nawawala. Sa mga nagdaang linggo, si Patidongan ay naging laman ng balita at nakilala muna sa alias na Totoy. Ngayong linggo, tuluyan na siyang humarap sa publiko upang isiwalat ang di manoy totoong sinapit ng mga Lost Sabongeros at kung sino di umano ang nasa likod nito. Pinapasabog ko dahil ang bagal ng proseso. Tinawagan ako ng isang kaibigan ko, 20 million ang patong sa akin. Sabihin ko lahat ng alam ko dahil binantaan mo na pati pamilya ko, tanggap ko na sa sarili ko na patayin mo ako. Huwag mo lang idamay ang mag-ina ko. Gusto ko lang malaman ng sambayanan, lalo na sa pamilya ng namatayan na mga missing sabongero, kung sino talaga ang nasa likod nito. Wala akong kinalaman dyan at isa lang akong utusan niya na bilang farm manager. Si Dondon Patidongan, dating Head of Security at Farm Manager sa ilang sabungan ng Pitmaster Group of Companies, kumpanyang pagmamay-ari ni Ang. Maayong gabi na natong tanan. Akong pagbalik dire, dili lamang para sa akong kaugalingon, kundi para sa katawhan sa Barobo. Noong nakaraang eleksyon, tumakbo si Dondon sa pagka-mayor ng Barobo sa Surigao del Sur, pero natalo. Tumulong ako kay Don nung eleksyon. Dahil umihingi na to. Pag hindi mo tinulungan, ang dami sinasabi na ano eh. As early as February, bago siya gumawa ng affidavit, may telephone call kami dito na nag-extort talaga. Hinihingan ako ng 300 million para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. Parang binaliktad niya ang lahat na sinabihan ako din doon,
tanggapin mo na yan, bayarin mo lahat ng sinasabi mo, at mag-upload ka na lang. Hindi ako nanghingi. Magkasalungat man ang kanilang mga pahayag, ang pamilya ng mga biktima umaasang sa nag-uumpugang panig ng mga taong pareho nilang inakusahan at inireklamo lalabas ang totoo. Matapos ang 4 na taong usad pagong ng kaso, sa mga nakalipas na araw, abala muli ang mga kamag-anak ng lost sabungeros. Nitong nakaraang linggo, nagkita-kita sila sa tanggapan ng CHR o ng Commission on Human Rights. Naroon si Ederlyn, kapatid ng nawawalang mananari na si Edgar Malaca Jr. Sa ngayon ng gobyerno ay talagang kumikilos po sa mga panahong ito. Sa kalagitnaan ng pagtitipon, si Ederlyn biglang nanghina at nanginig. Agad siyang ipina-check up. At doon na nalaman na si Ederlyn na mild stroke. Isinugod na si Ederlyn sa ospital. Mula nung nawala ang kapatid niyang si Edgar, 2 beses na raw inatake si Ederlyn. Sobrang stress po yun. Mula nung lumabas si Mr. Dondon, hindi na ako nakatulog sa kaiisip. Kasi eto na po yun eh. Yung iniisip namin ng mga panahon na si Mr. Atong Angang may kagagawan lahat ng pagkawala ng mga missing sa Bungero. Eto na, lumabas na. Pinipilit ko po, kinakaya ko po. Kailangan ko po makarecover para sa laban, para sa kapatid ko. Ano pa ho ba ang gusto nilang mangyari sa amin? Maubos na nila buong pamilya namin. Ganun ho ba yun? Hindi na ho tama yung ginagawa nila. Aminin na lang nila kung ano yung dapat nilang aminin. Sobra-sobra na ho yung paghihirap namin. Samantala, lumantad din sa isang Facebook Live ang iba pang mga kapwa akusado ni Dondon Patidongan. Boss, maawa po kayo sa amin, lalo na sa aming pamilya. Sina Carlos Zabala, Virgilio Bayog, Roberto Matiliano Jr. at John Rick Consolacion, mga gwardya sa sabungan ni Ang at mga suspect din sa pagdukot sa mga sabungerong nawala sa Manila Arena. Pero ang kanilang salaysay kontra sa testimonya ni Dondon. Siyang malupit po, mas mainitin niyang ulo. Saka nananadyak po siya, malupit po sa mga trabaho po. Siya po yung head ng security namin po. Big time, mayor, may sariling bodyguard po, may bullet rope, at saka may 2 resort, maraming bahay, at saka apartment po. Takot po kami dahil pinagbantaan po kami at sinabihan po kami na umalis na po kami para hindi kami madamay. Mag-isip-isip kayo. Galing na tayo sa kulungan. Antayin niyo pa ba bumalik ulit tayo sa kulungan? Huwag niyo nang antayin. Alam niyo naman kung sino ang mastermind dito. Magkipagtulungan na lang kayo sa akin. Yung paglabas kasi nila para sa amin, hindi na namin kailangan eh. Kasi si Dondon pa lang, kumbaga sapat na. Huwag na nilang paguluhin pa yung yung pag-iimbestiga ng batas. Kasi lalo lang nilang pinapahaba eh. Ngunit paano nga ba titimbangin ang kredibilidad ng 2 panig na nagpapahayag na pareho raw silang nagsasabi ng totoo at pareho ring sangkot sa iba pang mga naunang kaso? Bago pa madikit ang pangalan sa online sabong, konektado na si Atong Ang sa operasyon ng ilang mga sugal sa Pilipinas.
gaya ng weteng, STL o Small Town Lottery at peryahan ng bayan. Taong 2000, umingay ang pangalan ni Ang nung nadawit sa impeachment trial laban sa nooy dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Inakusahan silang nambulsa ng tinatayang 130 million pesos na tobacco excise tax. Nabanggit din si Ang sa kaso ng pagkawala ng empleyado ng casino na si Edgar Bentain na pinagbintangang nag-leak ng video ni Erap Estrada at ni Ang na nagkakasino. Sa makailang beses na paglantad ni Governor Singson sa publiko upang ilahad ang ayon sa kanya'y the Lord of all gambling lords, isang tao ang kanyang idinawit, isang kaibigan na ngayon itinuturing na niyang kaaway, si Charlie Atong Ang. Kung bibigyan tayo ng pagkakataon ng Senado, paliliwanag ko lahat kung ano siguro kung anong pinagmulan nito. Sa kasagsagan ng pagpapatalsik kay Presidente Estrada, lumipad pa Amerika si Ang kung saan naman siya nahuli sa kasong illegal gambling. Taong 2006, bumalik siya ng Pilipinas para harapin ang mga kasong kinasasangkutan niya. Makalipas ang 3 taon, formal na idineklara ng Sandigan Bayan Special Division ang pagwawakas ng kanyang probation. Samantala, ayon naman sa kampo ni Ang, si Dondon minsan na ring nasangkot sa krimen. Ang trabaho ni Julie sa amin, siya nag-aasikaso ng mga properties namin. Hindi ko alam ang mga record niya na meron pala sa mga murder case, may mga hold up, may pinatay pa rin ng mga pulis yata sa Caloocan. Noong 2019 at 2020, nasangkot di mano si Dondon sa ilang kaso ng frustrated murder. Dawit din daw siya sa kaso ng robbery taong 2019. He has 3 criminal cases. He started sa isang security company na tinanggal siya dahil sa sexual harassment. So tignan natin, credible ba itong whistleblower na to? Sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan. Isa lang akong utosan niya na bilang farm manager. Parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya, eh siya naman nag-uutos ng gahap. Magkatunggali na ngayon ang dating mag-amo. Gayong taong 2022, sa kasagsagan ng pag-iimbestiga ng Senado sa pagkawala ng mga sabungero, hindi matibag-tibag ang kanilang ugnayan. Si Ang matatandaang mariin pang ipinagtanggol noon si Dondon na kabilang sa mga akusado. Si Dondon Patigonan, pinagkakatiwala ko siya sa mga construction namin talaga. Kasi sa pera maayos yan. 2019, kinasuhan siya ng frustrated murder sa Tanay, na-dismiss. Hanggang sa tila nag-iba na nga ang ihip ng hangin nung si Dondon tumistigo laban sa dati niyang amo matapos di mano pagbantaan ang kanyang buhay pati na ng kanyang mag-ina. Nandyan sa affidavit ko yan, Mr. Charlie Atong Ang, sila ang mastermind sa nawawalang mga sabungero. Mr. Eric De La Rosa, siya ang nagmamonitor ng mga palabas. Pag alam niyang tsupi, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang, then mag-uusap sila ni Celso Salazar, then itawag sa akin na i-hold yung mga taong nagtsutsupi. Ako mismo ang nagbabayad galing kay Mr. Atong Ang, yung pera na 500,000, unlimited. Halimbawa, 10, 500,000 pa rin ang bayad. Of course, hindi. Pinangalanan din ni Dondon ang ilang miyembro ng PNP at ng NBI na di umano sangkot sa kaso. Yung mga pulis na binabanggit mong kakasuhan, ano kinalaman nito? Ba't kasama sila sa kaso? Sila yung sila yung kumukuha sila yung kumakata at sila rin yung isa na inutusan na 6 na beses para patayin ako. Dahil ang koneksyon ni Atong Ang sa NBI nanggagaling. Tulad nung nag-imbestiga doon sa Manila rin inutusan pa si Mr. Atong Ang, sarain na yung kamera at nagbigay siya ng pera. Sino yun na involved? Pangalanan niya, ituro niya, kung hindi niya alam ang pangalan, pwede kaming mag-line up so that he can identify kung sino man yun. Siyempre ako'y galit. Wala tayong choice kundi mag-issue ng motu proprio order para imbestigahan kung talagang involved nga ang ating mga kapulisan. Ang isa pang gumimbal sa madla, maging ang aktres na si Gretchen Barreto na kilalang malapit kay Ang kasama sa mga pangalang isinumite ni Dondon. Si Gretchen Barreto, kasama yan sa Alpa. Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabungero.
100% na may kinalaman siya at dawa na ang blagi sila magkasama ni Mr. Atongang. Sobrang close nilang dalawa. Hindi nag-uutos pero alam niya ang lahat ng mga pangyayari. Nakipag-ugnayan ang aming programa kay Gretchen Barreto para kunin ang kanyang panig pero hindi siya tumugon. Samantala, sa inilabas na statement ng kanyang abogado, mariing itinanggi ni Barreto na meron siyang kaugnayan sa kaso ng Lost sa Bungeros. Ms. Barreto confirms there was indeed an attempt to extort money from her with an offer to exclude her name from the list of suspects if she paid. She refused because she had done nothing wrong. Sinubukan naming hingan ulit ng panig si Ang sa pamamagitan ng kanyang abogado, pero hindi sila nagpaunlak. Hiningan din namin ng panig ang kampo ni Eric De La Rosa at Engineer Celso Salazar, pero hindi sila sumagot habang ginagawa ang ulat na ito. Pero ang tanong pa rin ng marami ngayon, kung talagang patay na ang mga nawawalang sabungero, nasaan ang kanilang mga bangkay? Paano sila pinatay? Killing ni Suple, yung tie wire, pinipihit sa leeg. Ito bang mga nawawalay buhay pa? Paano mabubuhay yan? Nakabaho na yan doon sa talik. Ayon sa unang salaysay ni Patidongan, inilibing o inilubog ang mga ito sa Taal Lake. Bagamat nilinaw niya sa isang panayam sa linggong ito na hindi siya mismong nakakita sa pagbagsak o paglubog ng mga bangkay sa lawa. Sinabi na ng Department of Justice na susubuking sisirin ang ilalim ng lawa sa pag-asang makuha pa ang mga bangkay o mga labi. May ilang eksperto na nagsasabing imposible na yon. I just signed the letter for the Japanese government asking for assistance para magkaroon tayo ng seabed, lake bed mapping at iba pa mga capabilities. Sino pa ba ang makakaalam ng lahat ng mga baho nila sa isa't isa kundi yung bawat ano rin nila, di ba? Malamang possible talaga na alam talaga ni Dondon lahat. Pero kami finally nakakampi. Ito ay isang malaking development kasi talagang for 4 years nag-aantay kami ng justice. Magdarasal na lang kami. Yun na lang ang tanging sandata namin kasi kung sa usaping pera wala naman kami nun. Siguro Diyos na ang bahala sa lahat. Hinihingan ako ng 300 million para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Parang binaliktad niya ang lahat. Hindi ako nanghingi. Sa magkakasalungat na mga pahayag, ang tanong, sino ang nagsasabi ng totoo at kaninong kamay o mga kamay ang may dugo? Hanggat wala pang hustisya, mananatiling mga tanong ang mga sagot at ang sinapit ng Lost sa Bungeros ay kwento pa rin ng bansang naghahanap ng katarungan.